nakaintindi. Binuho mo, Branham Tabernacle, mismong church ni Brother Branham, hindi naintindihan ang sinasabi ng propeta. Right. Pero salamat sa Lord, tingnan mo ang Amerika, sa church ni Brother Parnell, ang kunti. Amen. Pero tingnan mo ang worldwide. Worldwide ang ministry ng prophet. Right. Sa panahon na nagsasalita siya, may nakakaintindi at nakakaunawa sa kanya. Salamat na may mga binhi sa ating panahon ngayon, if this 8 days ay mayroong nakakaunawa na maintindihan kung ano ang sinasabi ng propeta. The invisible union, but what's there when the spirit bride, when she begins to have a revival, when she begins to come back and line herself up with the Word of God. She came back to the revival. Babalik ang revival kapag ang church, ang wife, ay begins to come back and line herself. Pag in-line mo ang sarili mo sa salita, to the Word, hallelujah, there is revival. Pag hindi mo na-align ang sarili mo, hindi ka marirevival kahit nasa third coming ka eh. Saying that you are third coming, but you are not in-line yourself to the Word, Amen. paano ka magkakaroon ng revival? But when you in-line yourself to the Word, there is revival always. Amen. Hallelujah. What's then again? You see how that the scriptures at the time, there will be a message swept out to catch that bride, catch that woman elect. There is a message, ano daw? There will be a message to catch. May mensahe na magra-rapture sa kanila. Amen. You know what is catch? Ministry of the Son of God, to catch them out. To caught up. Pag caught kasi, catch, paras lang yan. Another term, another synonyms word. To caught up, to catch up. There will be a message to catch that bride. Ira-rapture sila. Yung minsaya magra-rapture. Amen. Dahil si Jesus Christ, siya rin naman yun eh. Amen. There's a spoken word from William Branham concerning our position, sabi ng prophet, at that time of ministry, we did step up higher in the revelation. But yet, we still couldn't enlighten ourselves to the full revelation for many years. We had entered another age and broke behind the veil, but we needed to come to the revelation all in all. We needed to come. Kailangan. Huwag mo sabihin nasa age ka na ito, I am Jesus, I am God, then you have, wala kang panahon sa fellowship. Oh my Lord. Right. You have to come. Amen. Listen. Ina-unveil pa yung mga bagay na dapat ma-unveil. Sabi naman, we are still unfolding those mystery. Still unfolding. Habang buhay ang propeta, ina-unfold pa niya yung mga bagay na dapat ma-unfold. Right. We just moved through everything, the first thing, that we know of. Through all the dispensation, we've watched everything. We've seen the mystery of God. We've seen the appearing of the great gathering together of the bride in the last days. Look at that. We've seen. Sabi ng mga tao, Titus 2:13, looking for that blessed hope. Now, they are always looking. Why? Nasulat kasi. Amen. Huwag mo sisihin, dahil nakasulat kasi. Sasabihin, nandyan, sa Bible, nakasulat, looking for the blessed hope. And the appearing of our great God and Savior, natagal na nga kung nag-appear eh. Amen. Ibig bang sabihin, sa tagal mong paglilingkod sa Diyos, hindi pa nag-appear ang Lord? Oh, we've seen the appearing of the great gatherings. This is the great looking for the blessed hope. This is the blessed hope. Amen. Hallelujah. But yet there's something in there that we just can't lighten ourselves with it. We experience 50 years now to break veil after veil and stepping through the fog of men's ideas and traditions. Smoke and mirrors of so many men's kingdom do not work on the King of Kings, and He has taken His abode in His redeemed subjects. The throne of the human heart with the Christians is no longer occupied by the devil, the human spirit. Look at that. Ano yung sinasabi ng prophet? Hallelujah. Ang puso natin is no... Pag na-occupy, alam niyo mga kapatid, ang human spirit nandyan kasi. Nasa iyo naman kung magpadaya kayo. Amen. Tama ba ako? No, kung magpadaya ka, harapin mo consequences.
Pag hindi ka nagpadaya, tuloy ang buhay. Pag nadaya ka, tuloy pa ng buhay. Remember, ang fall, mga kapatid, sa tunay na mga signal Lord, hindi po paurong. Paabante. Yes. Pero remember, if you choose the wrong way, you have to face all the consequences. Sinabi ko na yan bago ko magtapos. Sinabi ko nung Sunday. Pag may covenant ka sa Panginoon, ngayon kasi may mga covenant na tayo sa Lord, huwag na natin biruin ang mensahe. Amen. Kasi lahat tayo may covenant na sa Lord eh. Yung iba, may kapatid, nagpa-promise sa Lord, tapos hindi niya tinupad, ano nangyayari? Consequences. Right. Pinili mo yun eh. Kaya pag nangyayari yun, huwag ka nang magturo. Amen? Sarili na natin ang ituro natin. Hindi ko, Pastor, promises na yun. Hindi kailangan natin yung promises. Yes. Kailangan yun. Yan ang sinabi po ng isang kapatid natin. Sa panahon, kung nagsasalita ka, kaya mo ang word man ang magsalita. Huwag ang flesh man. Kasi ang flesh man, pag nagsalita, mayabang. Kaya mo, kita mo kayabangan. I'm sorry for saying that. Hindi 15, basta 11, basta 20,000. Ano nangyayari? Yung iba, kalandagan, 50, 100, gano'n. Sa naman yun. Alam mo po, fleshman kasi yan. Ang fleshman nandyan. Pero sabi ng prophet, the word man, siya yung nagbibigay ng kanyang faithfulness sa Lord. Siya yun eh. Amen. Tinuturuan niya lang to eh. Kaya minsan lang, lumalabag to. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang devil, even though siya ay, huwag mong sabihin ang demonyo ay wala na. Nandyan. Kontrolado lang siya. Kasi pag sinabi mo wala na, edi wala na ang human spirit, di patay na tayo lahat. Pero unless ang human spirit nandyan, ang diablo nandyan. Kontrolado lang siya, kaya lang, pag pinagbigyan mo siya, sisingit siya. Alright? Yan sabi ng Brother Banda, pag pinakain mo yung itim na aso, lumalakas yung itim na aso. Pero pag pinakain mo lagi yung puti, siya nananalo. Amen. Amen? Kaya pag hindi mo pinakain yung puti, hindi ka nakikipag-fellowship, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, lumalakas yung itim. Amen. Pag di yung itim malakas, tapos napakain mo ng bigla, napuspos yung itim na aso, pangako yan, grabe. Mayabang. Yes. Mahirap. Ako. Ganyan, ibigay ko pagdating ng panahon. Huwag na lang magsalita. Ako, pag may pera, ako. Pero, ang maganda, sabi ng Lord, Basket ko din mo sabihin. do it in secret. Sapagkat sa panahong ginawa mo ito, nakita ka ng iyong Ama sa sekretong paraan. At pagpapalain ka sa hayag na paraan. Amen. Kasi makikita ng lahat kung paano ka pinagpalay. Amen. Pero yung ginawa mo, ang binigay sa kanan ay huwag mong sabihin sa kaliwa. Di ba? Di ba nagbigay yung kanang kamay mo? Huwag mo nang sabihin sa kaliwang kamay. Do it in secret. Dahil pag ginawa ninyo yun, pag ginawa ninyo yun, at hinayag mo sa tao, tinanggap na ninyo, hinayag ng tao. So, ano man, itong mensahe na ito nagano sa atin ng maturity, pero bakit mayroong dumadating na tinatawag na immaturity? May mga nangyayaring maturity. Kinukulang ng mensahe. Pag pumapasok na ang human spirit sa buhay ng tao, doon nagkakaroon ng problema. Kasi lagi, pagka may katulad namin, salamat sa Diyos na lagi kami usap. Yung ginagawa namin, talagang, ramdam mo ang Panginoon na naandyan. Kaya nga sabi ko minsan sa kanya, ay, meron pa pala tayong pagkulang. Tapos na yan. Kasi yung pag-iusap na pagka nag-replay na kami, andyan na si Will. Pag natapos na yun, meron pa nakakabong kasama. Oo, kasi wala na eh. Parang hindi na. Ito dito. Bigyan
ito. Tapos na po tayo. Salamat sa Lord doon sa mensahe ng Panginoon. Connecting of terms, pinanawanan ng Panginoon, pinanawanan ng propeta, anong meron tayo ngayon. Alright? So, enjoy natin yun. Yung marunong nalaman ninyo, share, ituro ninyo siya. At saka nararamdaman ko ngayon, Pastor. Sabi nito, Kahit hindi mo hanapin, gawain, siya yung Amen. Totoo yun. siya yung magbibigay. Katulad, hindi ko naman inaasahan yun. May nasasabi sa akin. Amen. Kaya kami ng umaga, nagbibibusin ako. Nagbabasa na ako kung ano nagsasabi ko. Ang ganda ng mga revelation. Ang mabasa yun na, aminin na lang natin. Full age kasi ngayon. Pero ang ating harvest